Magkakaroon na rin ng benepisyo sa ilalim ng PhilHealth ng mga Persons Deprived of Liberty o PDL. Sa ilalim yan ng bagong kasunduang pinirmahan ng DOH, DILG at DOJ. Saksi si Saliman Refran. Sa gitna ng problema sa siksikan sa mga kulungan sa bansa, naungkat naman sa autopsy ng UP College of Medicine sa mga namatay sa bilibid ang pagkakasakit ng TB ng marami. Meron din mga may cancer pala na hindi na-diagnose kaya di nagamot. Para maabatan ang mga ganyan, lumagda ang Health, Interior at Justice Departments ng Joint Administrative Order para magkaroon ng national policy sa pangangalaga sa kalusugan ng mga nasa detention facilities. Talagang magiging systematized na yung pag-ayos ng ating mga jails to make sure na lahat ito ay kumbaga healthy places of detention. The number one action point in the 8-point action agenda states ramdam ng bawat Pilipino ang kalusugan, and the PDLs are part of every Filipino. Sakop ng utos ang pagpapabilis sa pagtugon sa pangangailangang pangkalusugan ng nakakulong at pagtatayo ng mga ospital malapit o sa loob ng mga kulungan. Para sa gastos kada pasyente, makakatuwang ang PhilHealth. Immediate eligibility for healthcare packages in line with the Universal Healthcare Act. As a promise we are making today. Malaking bagay ito kasi ang usapan na dito is lahat ng PDL magawa ng medical record. Kung kailangan nilang gamutin, andyan pa yung PhilHealth. Ang BJMP mahigpit ng pinagbabawal ang paninigarilyo sa kanilang mga kulungan para di na dagdag problema. Can you imagine, nag-close, confinement na doon siya, naka-close siya, then maninigarilyo pa. Para sa GMA Integrated News, Sanima Refran, ang inyong saksi. Binahang ilang bahagi ng Quezon City ngayong hapon. Malakas na ulan ang naranasan sa Kamuning, Scout Ibardolasa at Judge Jimenez dahil sa epekto ng habagat o southwest monsoon. Unti-unti ring humupa ang baha ng tumilang ulan. Habagat din ang nagpaulan sa Mindanao na nagdulot sa malawakang pagbaha at landslide. Hindi po bababa sa 11 ang nasawi. Saksi, si Efren Mamak ng GMA Regional TV. Nagmistulang dagat ang lugar na yan sa Pagalunan, Maguindanao del Sur. Ang taas kasi ng pagbaha, halos umabot na sa bubong ng mga bahay. Kaya naman stranded ang mga motoristang hindi makadaan sa kalsadang balot ng baha. May ilan namang residente ang natrap sa kanilang bahay kaya kinakailangan gumamit ng mga rescue boat para mailikas sila. Ang iba sa kanila, lumusong na lang sa baha. Isang lalaki naman ang nasawi ng malunod sa baha, ayon sa PDRRMO ng Maguindanao del Sur. Despite all the precautionary measures na ginawa natin, preemptive and forced evacuations, meron pa rin po tayong isang casualty. Nalunod po siya kahapon at around 2:55 in the afternoon. Sa bayan naman ng Datu Abdullah Sangki, lubog sa baha ang isang elementary school. Basa ang mga gamit sa loob ng paaralan. Sa mga areas na apektado, bumababa na po yung tubig, especially doon sa areas po ng Pagalungan and Tumuntawal. Sa tala ng PDRRMO, 17 bayan sa Maguindanao del Sur at mahigit 60,000 pamilya ang apektado ng malawakang pagbaha. Sa Maguindanao del Norte, nadagpuan ng mga rescuer ang ika-4 na bangkay ng batang tinangay umano ng baha sa bayan ng Matanog. Nauna lang natagpuan ang 13 iba pa. Base sa report namin, subject for validation pa rin po, sir. Meron pong dineklarang 5 patay sa kabuuan ng region po, sir. Ito po ay naano po sila ng baha during ng flooding incident po ito. Ganyan din ang mga tagpo sa bayan ng Pikit sa lalawigan ng Cotabato kung saan mahigit 13,000 pamilya ang apektado sa pagbaha. Sa tala ng MDRRMO, 13 barangay ang apektado sa bayan. Isang ina naman sa bayan ng Balabagan, Lanao del Sur ang humihingi ng tulong dahil nawawala ang 2 anak niya matapos anurin ng baha. Sana po makita na po yung anak ko. Kahit bangkay sila, tatanggapin ko po sila po, ma'am. Bigyan ko lang po sila ng magandang malagyan sa kanila. Kahit patay na ho, buhay sila. Nagpapasalamat ako dahil ito yung binigay ng Diyos sa akin. 2 naman ang naitalang nasawi sa bayan ng Kapatagan. Ayon sa PDRRMO, apektado ng pagbaha ang mahigit 8,000 pamilya sa Lanao del Sur. Mula noong Biyernes ng gabi, nakaranas ng pag-ulan ang barangay Baliwasan sa Zamboanga City.
Lubog tuloy sa baha ang mga bahay at iniligtas ng mga otoridad ang ilang residente. Lagpas leeg naman ang baha sa barangay San Jose Gusu, kaya pahirapan ang mga motorista sa pagtawid sa kalsadang nagmistulang dagat na. Sa barangay Kawit, ilang fishing vessel ang sumadsad sa baybayin dahil sa lakas ng hangin at alon. Isang retrieval operation naman ang isinagawa ng mga otoridad sa barangay Pamuputan. 2 bahay kasi ang natabunan matapos ang landslide na naganap sa lugar. Nasawi rito ang 47 taong gulang na lalaki at kanyang 10 taong gulang na anak. Na-retrieve rin ng mga otoridad ang bangkay ng isang ina at kanyang anak. Kasi kami esfuerzo na we will have to address this together with the Sangguniang Palususi. Pwede makita si ordinansa para relocate galing ito. Sa ngayon, binabantayan ng Pag-asa ang isang low-pressure area sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Huli itong namataan 440 kilometers east ng Davao City. Dahil naman sa trough o extension ng LPA, may karat-karat na pag-ulan sa Eastern Visayas, Caraga at Davao Region. Hanging habagat naman ang nagpapaulan sa ilang lugar sa Mimaropa, Western Visayas, Bataan, Cavite, Laguna, Batangas at Metro Manila. Para sa GMA Integrated News, Efren Mamak ng GMA Regional TV, ang inyong saksi. Sinentensyahan ng hanggang 6 na taong pagkakakulong sina ACT Teachers Party List Representative Franz Castro, dating Bayan Muna Representative Saturo Campo, at 11 iba pa. Kinatulan silang guilty ng Tagum RTC sa paglabag sa Section 10A ng Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation and Discrimination Act. Pinagbabayad din sila ng 10,000 pisong civil indemnity at 10,000 pisong moral damages sa bawat isa sa 14 na menor de edad. Sa inilabas na desisyon, sinabi ng korte na inilagay ng mga akusado sa panganib ang mga menor de edad na isinama nila noong 2018 sa isang solidarity mission para sa mga lumad sa Talaingod, Davao del Norte. Delikado umano ang paglalakad nila sa dilim ng 3 oras at dati nang nagkaroon sa lugar na maikwentro sa pagitan ng militar at NPA. Tinawag naman ni Castro at Ocampo na hindi katanggap-tanggap at hindi makatarungan ang hatol. Hindi raw isinaalang-alang ang testimonya tungkol sa mga pangaharas sa mga lumad school. Mismong witness din daw ng prosekusyon ang nagsabing kinailangan lumikas ng mga guro para sa kanilang kaligtasan. Iapela raw nila ang desisyon. Mga kapuso, sama-sama tayong maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube at para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.